Marami kasing may mga lawyer din nagsasabi na parang panira or nakakasira ng reputasyon ng pagiging lawyer ang mga pinagagawa ni Auntie Claire. Eh kasi nga, kaya siya nilagay dyan. Yun. Kasi makapal siya. Kaya niya, di ba? Carry mo ba yung ganyan na magsinungaling ka dyan? Sino naman ang lawyer na papayag dyan? Si Auntie Claire lang. Kaya kailangan yung salary grade niya mataas talaga. Malaki kaya kinikita nito. Undersecretary, that's around 200 something thousand a month, ha? Claire. Uy, wag yun nang tanggalin si Auntie Claire kasi ano natin yan siya, she's our entertainment of the day. Wag na po. BBM, wag yung tanggalin yan si Auntie Claire. Kasi nakaka-entertain yung mga sagot-sagot niya. Speaking of Auntie Claire, bilang isang attorney din, kagaya ni Auntie Claire, marami kasing may mga lawyer din nagsasabi na parang panira or nakakasira ng reputasyon ng pagiging lawyer ang mga pinagagawa ni Auntie Claire. Eh kasi nga, kaya siya nilagay dyan. Yun. Kasi makapal siya. Yun. Kaya niya, di ba? Carry mo ba yung ganyan na magsinungaling ka dyan? Sino naman ang lawyer na papayag dyan? Si Auntie Claire lang. Kaya kailangan yung salary grade niya mataas talaga. Malaki kaya kinikita nito. Undersecretary, that's around 200 something thousand a month, ha? Hindi mo Wala yan- pang ano yan. Bonus. Oh, may 13 month, may lahat pa. May Lahat. bonus pa yan. Kompleto, no? Walang sipag. So, At dati itong dating hater ni Marcos din ito biglang bumaliktad talaga? Opo. Hater po yan ni Oh, Marcos. Hater ni Marcos biro mo, dati. mag-undersecretary ka ba naman bigla? Go ka lang dyan, Auntie Claire. Ako talaga, go ahead. What if po na kumasa sa inyo? Si Auntie Claire, what if na Okay kumasa lang. sa debate? Ay, maganda Okay yun. lang. Yeah. Kay Malungan. Kahit saan, si Puno nga, inamon ko sa, sa Luneta. Mag-live stream kami. Baka pwede natin dito, no? Pinapasuspend si Kiko Barsaga. Sinabi ko talaga, why? Ah. Mr. Puno, are you a moral man? Hindi, never ba sa buong buhay mo nag-commit ka ng immoral? Sabi ko. Bakit si Kiko Barsaga na criticize lang sa presidente natin na magnanakaw? Wow. Eh, galit ka. Oh. Because congressman siya, dapat behave siya. Abay, bongga, kung ako pala nakaupo dyan, ilang beses mo na ako pinasuspend. Di ba? Abay, bakit sila ang ating batayan ng ating standard of, what do you call this, character? Eh sila itong mga, may mga weakness in character kayo kasi May mga kabit pa nga mahilig daw. kayo sa pera. Ayun. You have a weakness in character because you are greedy. Yan. At saka may mga kabit kayo. Huwag nyo na akong kantihin. Sino kaya doon yung may kabit, May mga attorney? kabit kayo. First letter of the name. Resign lang ha, mga Ay! friends. Kaka-resign lang ni Congressman Momo sa BICAM. Yan. Kasi yan si Momo, favorite ko yan. Ayun. Congressman Nagtitik din Momo, I'm glad you did the right thing because I told you, pag Ay. hindi ka nag-resign dyan, you will be my next topic. Nako. Yari tayo. Parang nasabi na sa amin ni attorney yan. Pwede po ba next topic nyo si BBM na lang? Para baka gusto nyo mag-resign. Nag-first topic, second topic ko na siya sa PGMN eh. Pang third topic si Sandro. Anti-political dynasty bill ni Sandro Charis. Diba? Jack ha? Anong masasabi nyo po doon sa Alam pinupush na, niya? ayaw ko pa sinabi ni Lamas, homophobic daw ako. Ha? Sinabi ko lang na, kung naging bading ka, ang pangit mong bading. Totoo naman. Homophobic talaga ako. Aba, ang ladlad. Alam nila ang stance ko dyan sa Soji. May nag-text po sa akin ng mga, they're very educated leaders of the gay community. Ako ang homophobic. Maria Joseph, wala ka na talagang matag sa akin. Dahil hindi naman ako komunista kagaya nyo. Balik tayo kay Pork Barrel King. Sandro Marcos. Ano po masasabi nyo sa bagong pinupush nila na anti-dynasty? Ito ay pang cover, pang divert yan. Kasi tayo ilang years na tayo nagsuwisigaw na itong dynasty na ito ng mga politiko, ito yung ginagamit nila sa pangurakot nila times 100 times 100 times 1,000 na pangurakot. Kasi hindi lang isa sa kanila. 3 pa! Grabe si Martin Luther King Romualdez. Hindi lang siya asawa niya, anak niya, si Isidre, ano ba niya yun? Atchoy niya yun it is all in the family.
Di ba? Ano ba yan? So Nasa ngayon, dugo. kunyari, file si Sandro ng anti-political dynasty bill. Pero attorney, no, may ano po si statement dito si Congressman Erice na si Egay. parang tawag dito unconstitutional daw kasi parang gawa-gawa lang itong anti-dynasty bill pero sa totoong buhay yung nakasulat daw po doon sa recommendation is hindi naman pang anti-dynasty kasi parang lumalabas bawal lang maglaban ang magkamag-anak sa isang posisyon. Correct. So Oo. lahat ng posisyon Oo. po pwede pa rin silang tumakbo. Kasi nga, ano lang to, pang-appease lang ito ng mga tao. Kaya sa next episode ko sa PGMN, Yun. himay-himay natin yung bill ni Sandro. Example. Sabi sa bill ni Sandro, walang tatakbo na kamag-anak o mag-asawa, kamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity or sa kasal hanggang 4th degree, whether legitimate or illegitimate, sa isang legislative district. Di ba? Kumbaga, kung congressman siya sa kanyang district, hindi na pwedeng may kamag-anak pa siya sa hindi yung district kunyari district Same niya ay district. mayor. Hindi na pwedeng mag-mayor doon ang kamag-anak niya up to 4th degree. Pero ito, there's the catch. Paano party list? Si Yeda, ganun nga ang ginawa nila. Na 3 terms na siya as congresswoman, nakalagay sa Article 6 ng Constitution, hanggang 3 terms lang ang congresswoman, nag-party list siya, tingog. At pina-resign nila yung 3, 4, 5. Abay, si Rowena Guanzon, hindi pwede. Na nag-resign lahat. Tapos si Rowena Guanzon nilagay ng P3. Sinabi na hindi pwede, si Rowena, hindi pwedeng ganun. Parang may mali. Tapos siya, pwede. Ay, pag si Romualdez pala, pwede. Pag si Rowena Guanzon, hindi pwede. Ayan, kaya, tingnan nyo yan. Yan talaga ang magnanakaw. Tingnan nyo, taba-taba. Talagang wala siyang pake kung nagmamalnourished na yung mga tao. Halos naglalakad na ilang kilometro para makasave lang ng jeepney. Hindi ba? Yan, naka-helicopter. Yan, may jet. Yan talaga, 6 daw bahay niyan sa Forbes. Jack? Ano pa daw sa ibang bansa? May question po. Tayo Tayuan lang nga, ng- hanggang tayuan gate lang lang, ng di tayo pera yan. makapasok dun Attorney, may question po dito. Yan yung panoorin nyo yung anti-dynasty bill na yan. Himay-himayin natin yan. Okay, ito po yung question. May moral ascendancy ba si Sandro to push for the anti-dynasty bill gayong ang pamilyang Marcos ang naka-benefit ng both sa local and national post? Yun na nga wala nga siyang karapatan. Etos lang yun. Kung sa kakabaklaan pa na language. Etos lang. Kumbaga, Charis lang. in-etos niya lang tayo. Oo. Yung nyari sa of example tayo, in Ilocos Norte. Sino ngayon has the right? Kung matutuo yung dynasty bill niya, sino ngayon has the right na magtakbo dyan? Yung gobernador dyan, anak ni Amy. First cousin niya yun Ibig sabihin, hindi na yun makatakbong gobernador. Nauna pa yung mga anak ni Amy doon sa kanya. Siya dapat ang hindi pwede makatakbo, hindi ba? So ngayon, magiging legal issue na naman kung sino ang may right as incumbent. Hindi ba? Oo. So, parang- Kaya, itong si Sandro, kahit anong gawin niya, booking na siya. Pork barrel king ka. Ngayon, quiet lang siya. Yun pala number 2 ba siya? Sa pinakamaraming pork barrel? Oo. Actually, Si number 1 Romualdez po si Romualdez ang number Number 1 one? na tao. Oo. Number 2 siya. Parang mas malaki siya, boss Mas malaki Mas siya. malaki 15 billion, di ba? 14 kay Martin, 15 sa kanya. Siya talaga ang king. Oo. Siya talaga ang pork 15 barrel something. king. Oo. Lakas, no? Oo. Tapos, We're talking about Kaibigan ni Ma'am Ano ka, Pati yun 2410. Hindi ako, anak ko. Di ba kaibigan mo yan Hindi, anak di ko. ba? tapos ano masasabi nyo doon, attorney? Tahimik yung mga kakampwet patungkol dito sa... Alam nyo, isa pa yun. Yung pag-suspend lang kay Barsaga. Sumama din sila doon na isususpend. My friend Chel Jokno is a human rights lawyer. Pabor siya doon na sinuspend si Kiko Barsaga and that is suppression of his freedom of speech. Pabor siya doon. Hindi ko nakilala itong mga taong ito. Parang, ano ba to? Parang Yan. nagbago na ba sila? Yun lang naman ang ko na kahit sino, magsasalita talaga ako.
Sasabihin lang, yan si Rowena, kaya walang kaibigan yan eh. Hoy, dami ko kaya kaibigan. Hindi nga lang kayo. Ito question kasi ito ng marami na dati kayo, di bang nangampanya? Kayo lang ang isang hindi tumakbo na pinaakyat sa stage. Oo, Okay. hindi nga ako candidate for senator eh. Ako lang yung pinapakyat sa stage ng Lenny Rallies. Oo. Pero Diba? ma'am, ang tanong nung iba dyan, bakit daw parang tila lumipat kayo? At ano naman ang nararamdaman nyo doon sa mga Lumipat? dati nyong kakampi na Ah, inaaway kayo Hindi ngayon? po ako lumipat sa Duterte. Hindi po yun totoo. Kasi di ba, dilawan ako. O yung mga makabayan na yan, tsaka yung mga akbayan na yan, wala yan sila sa EDSA. Oh, bigyan niyo ako ng retrato. How old was Risa Ontiveros in 1986? Oh, I was 27 years old. How old is she now? Oh, wala yan sila sa EDSA 1. Kaya nga hindi sila na-appoint eh ni Cory dahil ang left nag-decide sila na hindi sila sasali sa snap election. Hindi sila sumali sa EDSA. Sa EDSA 2 na, medyo nandyan na sila. Pero yung kakamping na word, ginagamit yan dun sa mga kumampi sa kay Lenny. Yes. Ayan. So hindi lang masabing hindi ako kakamping dahil sobra pa ang kampanya ko at gastos ko kay Lenny kaysa sa inyo dyan, ha? Yung nga ibang mga donation dyan ng mga katropa ko, i-accounting nyo nga. Lalo na yung mga taga Iloilo, i-accounting nyo daw. Yeah. Oo. So, ibig sabihin po ba nito yung Hindi po ako nagdo-Duterte. Consistent po ako na anti-Marcos. Pangalawang Marcos ko na ito. 13, 12 years old pa lang ako. Anti-Marcos na ako nang nag-martial law. Wag nyo ako, ha. Wag ako. Basically- Ilang taon lang kayo noong 1986. Sasabihin nyo na ano kayo, talagang anti-Marcos kayo. Ayoko na magmura dito kasi alam mo, nasa public TV na tayo eh. Yeah. O di ba? Pero kung magkatabi kami, sasabihin ko talaga sa kanya. Ano yung sasabihin niyo? Siya na lang para hindi maintindihan. Ganun na lang. Alam nyo kasi, ayoko na yung mga nagpapanggap. Tapos ako pa may kasalanan. Tawagin niyo ako na DDS na ako, hindi na ako kampik. I don't give a damn what you call me. Hindi niyo na ako kayang i-cancel culture. Oh, wala na. I am past that. Dahil hindi naman ako politiko ngayon. Di Ano ba? ka na ma'am? Cancel survival ko na. Oo, cancel. Cancel. Cancel Tingnan nyo to. survivor. Kala ko, cancel survivor ako. PWD ito ha. Cancer survivor siya. Akala ko cancer, ibig sabihin, cancel. Cancel survivor ako. Oo. Hindi na yan uubra sa akin na yung mga ano kayo. Wala, ano bang ambag nyo talaga sa demokrasya ha? O sige, ali kayo. Sinong mga abogado kayo na wala nga, hindi pa nga kayo nakasalawal, abogado na ako eh. Tapos sasabihin niyo, mas magaling kayo sa akin para habol kayo sa clout ko. Pasensya na talaga kayo dahil 535 million na po talaga ang views ko. Nako, Hindi yun na na. mabilis. Kaya doon sila galit na Sana. galit eh. Talagang galit na kayo sa akin. Kaya talagang, kahit na, kutsa-kutsain ako din ni Lamas. Sinihamas talaga. May talabas. Sorry. Nag-surrender siya eh. Nag-surrender siya eh. Nahimik. Ayaw niya na, nag-surrender siya kasi hindi niya na kaya. Ang daming banat sa kanya. May roll-on. May partar. Hindi, attorney, actually ako ang napansin ko sa'yo ever since naman na nakasama kita. Ikaw talaga, si attorney Rowena Gonzon, talagang nilalaban niya lang kung ano yung tama. So nakita lang niya yung mali. Yes. Bilang abogado, hindi siya pwedeng magbulag-bulagan sa mga maling nakikita niya based on law, constitution, kung ano yung naaayon sa batas. Yes. So yun ang pinaglalaban niya. Ang problema kasi, yung mga pinklawan, supposedly kakampi niya, nagbubulag-bulagan. Hindi naman lahat, no? So I think kasi those are the people who are in power or bayad. No? Let's be upfront and direct. Talaga namang may bayad. Pero Banateras. ano sa tingin ninyo yung dahilan kung bakit itong mga pink ayaw bumanat kay Marcos, parang kakampi nila? Ano sa tingin nyo? Aside from bayad? Ako typical. Kasi di ba nahaluan na rin, di ba, Comg ng makakaliwa. Divide and conquer. O, targetin muna natin yung pinakamalakas, si BP Sara. Then after BP Sara,
mas madali na si BBM. Yun. Kasi ang daming talagang mapapa-file na kaso na easy target talaga si BBM, di ba? Oo. Eh, ba't hindi si BBM mapailan yun ng impeachment? Correct. Bakit si Sara? Ako naman, you can file. Hindi ko sinasabing wag nyo siyang filean. Ang point ko doon is, filean nyo rin si BBM. Diba? To be fair. Kaya hindi po ako nagde-defend kay VP Sara doon sa first impeachment case na sinabi ko, hindi yan pwede. There's no due process, and kung COA lang din na report ang inyong basihan, eh sinabi na ng COA eh. Yes. Na what do you call this? Yung Unmodified. No Oo, wrongdoing. may unmodified opinion na sila dun eh. At saka ang point ko dun, hindi po yun plunder pag hindi mo na-liquidate ang confidential fund. Eh I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, you know, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, sige bo, tingnan nyo. Lahat naman yan sila may unliquidated confidential funds. It doesn't, especially Bongbong, ha? Billions, biro mo yun, billions. Pero tama yung pag-liquidate niya kasi, kaya hindi makita ng butas. So ang ano ko lang doon is, it's an auditing matter na kung mali yung ano niya, yung hindi tama yung pag-liquidate niya, ipapasoli sa kanya ng COA. Yan po ang COA rules and practice dyan. Kaya hindi mo po masabi na ay dinakaw niya yun. Kasi confidential fund niya yun eh. Sinasabi niya she used it for that purpose. Yes. 'Di ba? Yung sinasabi ng COA, hindi tama yung pag-liquidate, 'di ba? And then eventually unmodified opinion. So, paano mo ninakaw kung confidential fund? Yes. Alam mo, hindi ko, baka magkaiba lang talaga. I'm sorry kasi nag-commissioner ako sa COA eh. Hindi ko naman sinasabi mas magaling ako sa inyo, Father. Yun na ba yung Father na... Meron na naman sila, ma'am, na 600. Hindi ko po sinasabi na mas magaling ako sa inyo. Sinasabi ko lang po, naging commissioner ako ng COA. Kung ganun ang issue, ganun ang treatment ko. Kaya hindi ako pabor nun sa impeachment na una kasi alam ko rin na namigay si Romualdez noon ng mga pabuya sa kanila. Yeah. Either projects or cash or what. Kasi alam ko, dahil may mga friends ako doon na ayaw pumirma, nagsi-absent na lang nung pinatawag sila. Oo. So bilang isang abogado, attorney, no, itong mga ginagawa nila kay BP Sara Duterte, alam nating mali. May impact pa ba ito? O kumbaga, maapektuhan pa ba dito yung popularity ni BP Sara Duterte? Panis na. Wala na, no? Panis na. Kasi tapos na sila round 1 eh, panis na. Round 2 na naman, panis na. So wala na talaga. Parang hindi na Ingay na lang ito. Some of them are my friends, pero parang kung sa Ilonggo pa do kabali. Bali yung bali ba? Nabali. Nabali na. Oo, yung hindi tama ba? Pero go ahead and file, go ahead. Pero ito lang po ang paalala ko. Hindi po pwedeng wala pong jurisdiction ang ombudsman sa isang vice president dahil siya ay impeachable official. Ngayon, kung gusto ng ombudsman talaga, kung galit talaga si Ombudsman Rimulya, hihintayin niya na matapos na yung term o kaya ma-impeach. So yung ombudsman po na kaso ay step 2 po yun. Ang step 1, impeachment. Pag na-impeach, ididikit yung plunder. You see? But by itself, yung plunder, wala pong jurisdiction ng ombudsman sa ngayon. Okay. Follow up, paano kung biglang may mag-bend ng law? Na ano? Mag-bend ng law. Si Bendalo. Diyos ko. Si law bender. Ay, nasa constitution po yun. Hindi po pwede yun kasi nasa constitution po yun. That is provided by the constitution to ensure stability of the government. Ngayon iba, ayaw nila pa-resign si BBM kasi ayaw nila kay Sara. Eh di palitan niyo yung konstitusyon, ano ba? Bakit ba kayo tumakbo under this constitution? Tapos ngayon, ayaw niyo ng succession ng pursuant to the constitution. Even Justice Antonio Carpio said that. Yes. This is the constitutional succession rule. Hindi naman pwedeng resign si BBM pero hindi si Sara ang papalit. Sino ba ang gusto niyo? Jack, sinong gusto mo?
Ako joke lang. Hindi, ako. Joke lang to ha. Pag sinabi nila hindi si BBM, resign si BBM, pero hindi pwedeng si Sara ang papalit. Sino ipapalit? Sabi ko. Si Saldico? Kasi umamin ka eh. May boto ito kay Saldico. Umamin ka eh, no? Speaking of Saldico po, ano for po president. ano po ang inyong thoughts pagdating mo sa kanyang pagtatago? Do you think na ito po ay I think tama siya na actually nagkamali sila. Pinaalis siya ni Romualdez para hindi siya mag-squill. So pero in the end, tama naman si Saldico na hindi na siya bumalik kasi alam niya na siya yung kung sa Visaya patapalan. He's going to be the chopping board. So tama din siya na ako lang ba makukulong? Yung mastermind. Yung tumanggap ng 25 billion na kickback si BBM at si Martin Luther. Hindi sila makukulong. Kung makukulong ako, sama sila, di ba? Tama ka naman, Saldico. Total na pahiya na rin mga anak mo at lahat ng mga kaapu-apuhan mo. Di sabay na kayong lahat dyan, hindi na kita pinagtatanggol dahil may ginawa ka rin kasalanan, pero tama yung ginagawa mo na uuwi ka lang dito kung ang justice system ay fair. If there is a way to have a deposition, tignan nyo nangyari dun sa Blue Ribbon. Sabi pwedeng mag-testify by Zoom, di ba? Nung nalaman na iba pala sasabihin ni Saldico, hindi na pwede mag-Zoom. Ano ba naman yan? Anong masasabi niyo doon, attorney, doon sa huling video ni Saldico? Dinamay, kasabwat, itong di umanong First Lady, pati kapatid, di Bayaw, ni Bongbong Marcos. Yung mga smuggling. Di ba sinabi ko na bakit hindi ginagalaw ni BBM ang Bureau of Customs? Di ba ang State Department report? Mga taga Malacanang, sagutin niyo ako. Ang US State Department report, di ba kasali dyan ang comment ng State Department ng Bureau of Customs ay napaka-corrupt din, kagaya ng DPWH? Sagutin niyo po ako kung mali ako. Bakit hindi ginagalaw ni BBM? Kasi po, pag ginalaw niya yon, malaking giyera sa loob ng palasyo. Black Black eye siya doon. So, mahirap kasi 'di ba sabi nila yung kapatid ni First Lady ang boss man sa customs, 'di ba? Biro mo 'yun, wala pang 6 na buwan si BBM, umakyat ang sibuyas. Yung pala first time in history. Smuggling pala ang ginagawa nila at kinokontrol nila yung may cartel pala. Tapos sunod-sunod, bigas. Tapos sugar naman. Asukal naman ngayon. Pero may bawi naman po sila eh. Bumaba ang shabu. Ang bongga. Yung presyo ng shabu bumaba. 150 na lang daw ngayon, 150. ma'am. 150. Pwede retail. Mga mayaman. Mayaman doon, cocaine. Di ba? Sosyal. Bongga, 6,000 per gram. Bongga. Mas mahal. May mas mahal pa. Ano yun? Parang alam na alam mo, Ma'am Kate. May grade kasi yan. Anong grade? Yung pinakamura 6. Tapos paakyat yan, depende sa grade. Yes. Kano pinakamahal? Siyempre, the best yung kay BBM. Ang alam ko, the last time I know, nasa 20 Ano ba yung per BBM? gram. Ayun, yung sa May video video ka pa siguro. Ano ba yung BBM, attorney? Di ba every 15 minutes kailangan sumingot? Kasi ang dopamine hit, sabi sa akin nung dating adik na hindi na siya adik ngayon. So, every 15 minutes yung dopamine hit. Pagka 15 minutes babagba yan. Yeah. Kaya kailangan hit uli. Every 15 minutes, how many may 15 minutes in 1 hour? Di ba? 4? 4 times sa sa 60 minutes lang. Ano yun, attorney, pag nagsusola sa isang oras yun. Oo nga. Kaya pala magagaling sa... Yun. Naluloko ba? No. Ayan na. Luwang-luwang ng Kung Ayan. tingnan Yung nyo, grinding na luwang-luwang yan. ng Kasi you dugo keep niya. on hitting. I think what Uy. happened there is, yung nakikita nyo, I think nag-hit siya ng yung malakasan. Malaking Parang bato. yung shot Ayun, ng every 15 minutes. Kasi ang coke, ang niya, nagsistay sa katawan mo ng 30 minutes. Yung tama niyan, 30 minutes. Tama si Com Gonzon, in 15 minutes, kailangan ka ulit bumanat. Pero kaya pala hindi na natin Kaya makita nakalata. yung no? Kaya pala hindi na natin makita yung 13 billion pulburon sa Alitagtag, Batangas. Oo nga. Kasi, Ang sinasabi nila, bakit pa daw kailangan ni BBM magnakaw? Ang dami-dami daw niyang pera. Excuse me, di ba ang pera niya nakatenga sa Amerika? Hindi nga niya makuha. At saka yung bisyo niya, kailangan niya talaga ng bilyon-bilyon.
Biro mo ng kamahal niyan. At saka, syempre, may iba pa siyang mga pinagagawa. Hindi niya na matago. Tingnan niyo yung tsura niya, oh. Abay, lahat ng doktor, ang opinion dyan, that's cocaine Joe. Nag-aaway na yung Oo, pamilya. hindi po yan PWD ha, Tourette syndrome. May ganyan po mga Tourette syndrome. Siya po cocaine Joe. So ang sinasabi ko po, magbitiw na kayo, PBM. Dahil ayaw po namin ng presidenteng cocaine addict, nakakatakot po kayo. Dahil kayo ang commander-in-chief ng ating armed forces. Saka tingnan nyo, sirang-sira na yung ekonomiya natin dahil yung mga desisyon nyo ay hindi na tama. Bali-bali. Kung kailan mo lang gusto, nagigising ka. E paano ba naman yun? Kailangan namin ng presidenteng maasahan namin na makakasolve ng gutom. 2.4 million ngayong Pasko, walang trabaho. Oh, tapos yung what do you call this, yung mga kurakot dyan ng mga congressman kung mamigay, akala mo pera nila. Yung ayoko na ng mga pretensyosang ayoko na. Dati hindi ko kayo mini-mention kasi commissioner ako noon 'di ba? Pangit 'yun ngayon retired na ako. Sige. Wala naman akong ambag na sa bayan dahil hindi naman ako elected official. Ito na po that I will be the truth sayer. Oh. Totoo lang, 'yun totoo lang. Doon nga po sa aligasyon po ng ni Zaldico na nireveal niya si Martin Romualdez at si BBM sa pagnanakaw, qualified ba na state witness si Zaldico kung sakasakali? Oo, kasi yung rules of court nagsasabi po na kung sino ang hindi the most guilty, pwede pong mag-apply as state witness. Yung most guilty naman si Romualdez naman at si BBM 'Di ba? Hindi naman siya Kumbaga utusan lang siya kaya nga siya nagtanong Yes. Na Yusek, totoo ba kay presidente ito? Secretary Pangandaman kay presidente ba ito? Speaker, tama ba ito? Tutuloy ko ba ito? What the president wants, the president gets. Sabi Paano ni si Martin Luther. Sandro? Ngayon, ibang usapan na. Sama na si Sandro. Pero sabi niya noon, sa tapang niya, live stream daw. Isa pa yan. Sige, live stream, saka pa. Pikit-pikit. Ano, yung pikit-pikit? It's a sign of stress, especially yung trying to compose yourself psychologically yan na kapag you're trying to compose yourself na confident ka, pikit ka ng pikit. Yun yung blinking. So, grabe yung ano niya no? Itim Tsaka na itim yung na panga nito, gumagalaw din No, ano ko lang naman, ngayon ibang usapan na kasi si Sandro damay na. At ang may sinasabi pa si Zaldico, sino ba yung nagsabi na pati yung isang anak ni BBM na Vinny ba yun? Ay may projects din. Nako, halos lahat. Ano ba yun? Dati lolo nyo lang, siya lang isa. Ngayon, buong dalat na pamilya kayo. Pero kasi tinatanong ng iba na posible ba talaga na entire family is corrupting the entire government? Kasi sa start pa lang weak na yung presidente. Kasi so very strong si First Lady, lalo na abogada siya. Akala ko pa naman noon, buti yan, abogada ang maano siya, marerendahan siya. Hindi parang lumala So, because he's been weak from the start. Yan yung mga rally noon sa kay Lenny, sinabi ko. Grabe no, galing ako Cebu. Tawag na naman yung isang congressman sa akin na, Kom, punta ka dito kasi si Lenny nandito magrarally. Lahat kami dito lalaki, nakakailang. May ticket ako punta Manila. Sige lang. Punta na naman ako doon. Apat yung kasama ko. Punta na naman ako sa Tagum. Kung saan si Lenny, kung kailangan niya ako, nandun ako dahil kaibigan ko yan ang asawa niya. Sabay kami na-elect niya 1988. 3 days after siya nag-secretary ng DLG, nandun ako sa opisina niya. Hindi pa ayos sa opisina niya, nandun na ako. Tapos sa Harvard, nag-recommend ako sa kanya doon sa John F. Kennedy School of Government. Friend ko talaga pag may problema siya, legal, yung pinapadeport siya, di ba? Tawag siya sa akin. Kahit si VP Lenny. Dahil may kaso yan noon na hindi niya namawakan dahil, di ba, binangga yan sila? Nag-whiplash yan siya Binangga sila from the back nung isang truck. So, hindi na siya makapractice. So, ako yung ni-request niya na I took over the case. Mga kaibigan ko talaga silang personal. Kaya talagang
magkamatayan na kami ni BBM, talagang umakyat ako sa stage at sinabi kong si BBM bangag. So, Oo. matagal. Ito, linawin muna natin, ito yung opinion po ni Attorney Rowena Guanzon. Ha? Ayan. So, ito po ang ating inilalabas ngayon dahil alam nyo bilang special guest natin si Attorney Rowena Guanzon, excited ang mga kababayan natin malaman ang kanyang opinion sa mga issue sa lipunan. Yan. At isa na nga dito, may nilabas si Richard Haydarian. Kilala Uy, niyo po ayan, yun? Naku po. Sabi niya, the top 5 most influential Filipino. Ayan daw po. Hindi ako naniniwala dito. Dapat number 1 kayo dito. Ano yan sila? Oh. Influential. Si Maria Ressa naman. Oo naman. Oo. Siyempre, idol ko yan si Maria Ressa. Sino yung Haydarian? Ha? Number 2 siya? Oo. Hindi ko... Sino yan? Walang Rolex. Parang ikaw pinapatamaan yan, ma'am. Oh. Tapos may Followers lagay, walang Rolex. Walang Rolex. Wala nga Parang siyang puro Rolex, wala kakampwet rin siyang yan, ha? hiya. Kaya lang ang problema, Na ma'am. maglagay siya dyan ng sarili Diba? niya na number 2 siya. Kaya lang ang problema, Attorney, wrong spelling eh. Oh. Ha? Wrong spelling. Yung influential. Ay, wrong spelling pang influential. Parang provincial. Siya po nag-post niyan, ha? Nilagay niya rin si Maria Ressa dyan at si Jessica Soho para kunyari totoo. Kalibel niya. Oo. Kunwari, Wala pa. kalibel niya. Ano? Wala po sa dictionary yung ganyang word eh. So siya lang ang nag-post nito? Siya post niya. Ang Ano? kapal na mukha niya. Diba si Maria Ressa pa nga nagsabi sa isang speech siya na the Philippines may be a failed democracy? Oh. Hindi, parang reposted niya ata, parang shinare niya eh. Yan ang ano dyan. So, hindi ko alam. Pero parang ano eh. Pero Parang imposible lahat number yan. 2 siya. Oo naman. Mas mataas pa siya kay Jessica Soho, di ba? Oo. May naipanalo na bang kandidato yan? May Mataas ang talo naman ng Eric. talo. Siya ba yun yung Sub-Saharan Africa? Yan. Siya si Sabi Sub-Saharan. mga Bisaya, Sub-Saharan Africa. Ayan. Sabi niya. Tapos siya, mayaman sila doon sa Baguio. Ganon. Nakakahiya ka. Wala ka ng Rolex, wala ka pang hiya. Hindi, ang tanong nga Double dito, whammy. meron ba siyang 530 million engagement? Yun ang problema. Yun. Kaya naman niya ako challenge para baka sakaling mabigyan ko siya ng 1 million. So ang ginawa ko, I threatened to sue him. I'll fucking sue you. Alam mo? Nag-message siya ngayon sa akin that it would be nice to meet up, chu-chu-chu. Siyempre, in-ignore ko siya. Diba? Gusto ko sabihin, ayoko sa'yo bakla. Diba? Ito? Hindi. Bakla? Pala siya? Hindi, ganun lang naman ako magsalita, diba? Hindi bakla. Lingual. Ayoko sa'yo bakla. Kasi Ay, may hindi naamoy. ka sikat. Bakit ko naman ikaw papansinin? He stopped, ha? Nung sinabi ko, I'll fucking sue you. Oh, pagbibigyan kita. Maraming oras yung Retired ako. Kaya tumigil yan eh. Kaya huwag kayo maniwala sa mga yan, mga political analyst na mga... Analyst. Paano naging analyst yan? Even, Yun nga, even meron- si Llamas. Meron kayo nabanggit itong mga political analyst. Napakinggan ko yun sa interview. Ano po yung sinabi niyo doon na mga political Itong mga analyst? kuno-kuno political analyst sila, ito yung mga walang trabaho eh. Wala namang kliyente. Grabe, no? Walang trabaho. Si Hidarian. Hidarian Richard Hidayarian. sa Saharan Sub-Saharan. Africa. Oo. Hindi nga abogado yan eh. Kliyente Mag-discuss ng konstitusyon sa guest niya para akala mo may alam. Master of Laws eh. Oo. Para alam ba, pretensyoso kayo. Kaya ako, I'm just myself. Pag sinabi ko sa inyo, ganyan, kumakain nga ako ng turo-turo eh. Di ba, Kat? Sasabi lang lahat, do not eat those things, sabi ng doktor ko, kapatid. Gusto ko to eh. Gusto ko yung may yung Hindi, pag mainit na, di ba? yung Namamatay yung intestine ba ng ng Ay, manok isaw. ba? Ayaw. Oo, isaw. Oo, nakain ko yan eh. Yung sa UP. At isa pa sa ginagawa nila, attorney, sila mismo nag-i-interviewan Sa isa't isa. sa isa't ganun ba? isa. Kaya Ngayon yung ginagawa nila eh. Hindi kasi ako nanonood dyan sa kanya kasi naka-strike 1 na yan sa akin eh. Baka ngayon nakapahinga na ako, baka strike 2 siya. Diba? Uy. Kaya ikaw, Manahimik. whatever you call yourself, na number 2 ka sa most influential, pumunta ka sa Esquire, Philippines. Dahil mas totoo yun, di ba? Nandun ako. Yun. Sinabi ng Esquire, ito, payabangan na lang tayo. Sabi ng Esquire magazine na sa lahat na walang posisyon sa gobyerno, ito yung pinaka-influential.
Kasi wala namang posisyon na. Tama. O, di ba? Sila may mga posisyon, kaya BBM nandun, First Lady nandun, di ba? Yan. Hindi ko alam, sino ba gumawa niyan? At yan, itanong din natin yung opinion nyo, ma'am, doon sa sinabi ni Senator Robin na wag magpahuli ito si Bato. Ay, wag, ano ba sinabi niya, wag sumuko sa foreign powers si Bato. Tama Ano po naman. inyong opinion ni doon? Tama naman kung foreign power ang pag-uusapan natin. Talagang tayo hindi nga tayo sumuko sa kudigmaan . Ang tanong dyan, ang ibig niyan sabihin na pag illegal yung pag-aresto, labanan niya. Yun ang ibig niya sabihin. Kasi yung nangyari doon kay PRRD, kaya talaga nag-comment ako dyan sa kay yung kababayan ko yan na si Torre. Kasi, ano ba yung warrant na siniserve mo? Yun ang ano ko. Wala ka namang warrant. Wala ka namang order ng DOJ. Wala kang warrant from a court with jurisdiction. Sabi nila, exempted daw yun dahil doon sa special law na yun. Ano pala ba whose authority ka nag-arrest? Tapos ang ayaw ko doon, yung sinasabi niya talaga, he was pacing back and forth, and sabi niya, habang hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Ano ka, General Torre daw? Oh, pati yung anak na abogada, Vice President na ng Pilipinas, ay papasukin doon sa the site of the arrest. Anong klaseng justice system ito? Na bigla naman siya na-promote, 5-star na siya. Congrats! Sa Kasimano ako, General Torre, congratulations! Kaya lang floating. Pero 86 days ka lang. Oh, 86 lang. Bigla Ilang sa tinanggal. Attorney in history yun Yeah, kasi naman ikaw, pinapakialaman mo ng mga karakitan dyan. Oh, ay, naku po. Dapat nagpa-chief ka lang na parang pa-picture ka lang dyan. Huwag mo guluhin yung mga karakitan nila. Ginulo mo ayan. Ngayon, tubako ka na lang, Senador. Yan. Sige ha. Makakalaban niyo po ba siya? Sige, General Torre, hindi kita iboboto. Pero, sige, tumakbo ka. Di ba? Kasi taga-Dingli yan Taga-Iloilo yan Ayaw ko talaga dun. Hilahin ko yan. Oo nga. Ganun bang general na naggagaganyan? Pero sabi ni Auntie Claire po na mali po daw yung advice ni Robin kay Bato kasi labag daw sa batas ito kung may valid warrant dapat sundin ng batas. Wala na nga valid warrant. Ano ba iwawarrant nila dyan? Na naman, red notice na naman. At red notice po ba ito yung masasabing Mahirap. valid warrant? Diba ang sabi na nga, Interpol, it's a request, diba? Na to find him. To find. Not to deliver him to kaya lang, alam mo, kailangan na ni BBM ng plus factor. Kaya takot na sila na hindi na mapigilan si Sara Duterte. Kaya pinadampot niya, pinakulong niya. Mali. Lalong lumakas. Lalong lumakas. At kung ilalayo man, hindi ilalapit, mamatay si former President Duterte doon sa Hague, sa ICC, ay may lalo namang ang mga Pilipino pa naman ay mapasimpatya doon sa mga namatayan. Ayun. So, Maling-mali ka doon, BBM, kung sino man sa'yo, nag-advise sa'yo niyan, maling-mali ka. Diyan diyan bumagsak talaga yung rating niya until yes. now. Oh. Ano ba rating ni BBM? 20%. 21%. Oh. That was before nag 2.4 million ng unemployment. Tingnan natin ngayon kung ilan na siya. Tsaka, ano ba yan? Agaw tulay. Oo. Agaw tulay. Yan na, agaw tulay gang. Lahat ninakaw Ano ba yan? Pati tulay, ninakaw na, no? Oo, agaw tulay gang tawag ko dyan Yeah. Alam mo si BBM, wala na talagang magawa. May tangke de gera pa dun Andun ang friend ko Sinara ang coastal road. Sa Davao, may tangke de gera. Tanks ba? Tapos nag-helicopter siya dun. Tapos pagbaba niya dun, ang mga tao na nakita na bumaba siya, sumigaw, Duterte. Sinisigawan siya Ang sabi po ni Auntie Claire, sa panahon daw ni Pangulong Bongbong Marcos natapos ang tulay. Therefore, legacy ni Bongbong Marcos yan. Oo. Ay, bongga. Yun po sabi niya Parang bang sinasabi ng matanda, kami nagluto, ikaw kakain? Ako nagtanim, ikaw pipitas. Oo, kami nagluto niyan, Ikaw ikaw ani. kumain. Dito, Mahirap, kagaya ni Risa.
Claim siya credit sa Supreme Court decision na tama yan, isolid talaga ang PhilHealth, ganyan. O edi binuking siya ni Filon. Sabi ni Filon, Ted Filon. Opo. pumirma ka rin sa BICAM na may provision doon na lahat ng mga excess funds o reserve funds ng government corporations ay i-remit sa National Treasury. Kaya yan nila nakuha. They could not have been able to do that without that provision in the General Appropriations Act which you signed, Senator Risa Ontiveros. Ayaw ko lang talaga yung mga pretend kayo dyan Tapos you'll get credit for that Supreme Court decision. Hindi po. Huwag po kayong ganyan dahil hindi po pwedeng niloloko natin ang mga taong bayan. Hindi po ako nagsabi niyan si Ted Filon yan ang nagsabi niyan na pumirma ka rin Senator Ontiveros sa BICAM report na yan Ikaw may kagagawan yan. Ano naman po kaya yung nakita niya kay Llamas? Tatanggi niya na ngayon eh. Huwag na. Nagtataka lang ako Alam mo, kasi kapwa ko babae, ayoko namang ginawa okray siya sa mga ganyan, no? Sa mga love life. Unless talagang kailangan na. Kasi kinanti talaga ako ni Llamas. Ang ano lang talaga dyan is ambisyoso ka, Llamas. Kung sa tingin mo, ay ijojowa ka pa ng senadora, nagkakamali ka. Nagamitan lang sila, attorney, no? Parang nagamitan lang. Ambisyoso ka, Llamas. Hindi na si Pinoy ang presidente ngayon. Wala ka ng power. Kaya tumahimik ka na dyan. Gusto mo ng Rolex, padalhan kita. Ayun! Ito, dahil sa nag-trending na po, ayoko pa masabi nila na ako ay endorsing a product. Kaya ito ngayon, plastic na. Rati. Plastic din sila. Ito po, meron pang isang issue. Ito yung whistleblower kay VP Sara na si Ramil Madriaga. Ano pong may kokomento nyo dito? Sino ba yan? Yan yung whistleblower na balu-baluktot ang kwento. At Taga saan siya? Nasaan siya ngayon? Nasa kulungan. Nakakulong. Ha? Tapos ito pa, attorney, nagpapatulong siya kay Laila de Lima. Ano daw ang ginawa sa kanya ni VP Sara? Bali, siya po ang magtitistigo na itong si VP Sara ay pinopondohan ng Pogo at ng mga drug lord. Siya po ang... bakit daw niya alam yun? Dahil classmate niya daw. Bodyguard ba siya ni VP Sara? Yun po ang claim. Yun yun po lang ang yan. claim. Pero dininay po yun ng mismong army. Bakit siya nasa jail? Kidnapping. Kidnapping. Ay, sus Maria Josep! Kayo naman, maniwala pa kayo dyan. Siyempre, finifeeding yan. Kaya, whistleblower siya kuning-kuning kasi finifeeding siya. Take note, attorney nahuli siya kidnapping nung bini-VIP niyang Chinese, di umano. Doon siya nahuli. Pero ang sinasabi niya, VIP daw siya o detail daw siya ni VP Sara. Kaya balu-balok to talaga yung kwento niya. Kung detail siya ng Vice President, meron siyang appointment. Mavi-verify naman yan. Dininay na po nung head nung ni VP Sara. Syempre, madali na mga may kopya kaya ang civil service niyan. Oo. Di ba? At saka, nasa loob siya ng kulungan. Tapos sasabihin niya, ganun. Ito nga ang problema, attorney, no? Ba't itong nakakulong? Kagaya nung, pangalan nung, siya daw ba nag-receive ng pera para kay VP Sara? Sinasabi bagman lang daw siya. Kaya daw siya lumitaw kasi parang napapabayaan daw siya noong mga pinagsilbihan niya dati. Parang pinabayaan daw siya. Parang nineglect siya na pinabayaan na lang makulong. Kaya magsasalita daw siya ngayon. Kaya lang ang problema, yung mga sinasabi niyang dates, mali-mali. Kasi may mga lumalabas na video na yung date na yon nakulong ka, na-aresto siyang ganyan. Madali. Dati daw siyang intelligence. Madali namang i-debunk yun. But the point is, he is now in jail for a non-bailable offense of kidnapping. Maniniwala ba kayo sa taong ganun? And the problem is, pinaniniwalaan nila yung nakakulong, pero si Saldico, na nasa circle mismo nila Pangulong Bongbong Marcos, ayaw nila paniwalaan. Ayaw nilang pakinggan. Ayaw nila Kasi pakinggan. ayaw nila na madamay si BBM. Kaya Yes. ngayon nga, naglabas-labasan na itong mga anti-dynasty bill. O talaga? O kung patunayan nyo kaya, magre-resign na kayo ngayon. O I challenge you. Lahat kayo dyan. O, mag-resign si Eda Romualdez. Mag-resign din yung anak niya. Ngayon na kayo mga anti-dynasty. Bakit pa kailangan nyo ng batas? May isa pang tangang whoever said that na hindi daw yan, illegal daw yung political dynasty bill.
May tanong sa'yo, Ang Kong hirap Gonzon. naman sa inyo. Magbasa nga kayo ng konstitusyon. May tanong sa'yo, Kong Tapos Gonzon. abogado pa kayo. Ito, basahin natin ang tanong sa iyo, attorney. Ano po? May tanong po from Saldi Galos. Attorney Guanzon, tanong lang po, di ba komunista yan si Lam? Komunista daw si Lam? Yung Si Lisa Araneta Lisa Araneta Marcos. Ay, di po yun komunista. Grabe naman kayo. Hindi. Halata namang di yan komunista. Yeah, baka ibang ista, pero hindi komunista. Ito po, attorney. Natin yan. Kasama sa priority bill na pinupush ng Marcos admin ay anti-dynasty bill. Sinabi ni BBM noong 2022 presidential election, why would you make political dynasty illegal? Paano kung yun ang gusto ng tao? The perception is political dynasty is bad. Nang tanungin ang palas bakit nagbago ngayon ang pananaw ni BBM ay dahil nagbago ang political landslide at nag-aabuso at nag-aabuso ang nasa gobyerno at nagdanakaw. Ano po ang masasabi niyo dito? Dahil nahuhuli na sila, ngayon, ugas kamay siya. Diba? Pero yun nga ang challenge ko. Ngayon na kayo, mag-anti-political dynasty. Magsi-resign na kayo. Lalo na kayo mga Romualdez. Nako. Mamili na kayo kung sino sa inyo ang maiiwan. Maiiwan ba yung si Martin Luther o yung anak niya? Ito, in Pero hindi connection. pwede yung tatlo kayo dyan plus yung muchacho nyo na si Isidre. Hindi naman pwede yung tatlo-tatlo kayo dyan. Bakit pa kami maghihintay ng anti-political dynasty bill? Mag-resign kayo lahat. Ito po ang panawagan ko kay Speaker D na napakabait daw ito na tao. Sabi sa akin ng isang kaibigan niya. Speaker, bakit hindi nyo na lang ipasuspend lahat ng mga sangkot dyan sa pagnanakaw dyan sa mga kickback sa DPWH? Bakit po si Kiko Barsaga pinasuspend nyo? Tapos, hindi naman masuspend yun, Speaker, kung hindi ka pumayag eh. Tapos itong si Garjola, hindi mo na pinasuspend. Si Momo, hindi mo pinasuspend. Si Sandro, hindi rin suspended, di ba, in-investigate din siya ng ICI. Lahat ng mga napunta ng pangalan sa ombudsman, si Anwaray, ngayon, lahat, Uswag party list, lahat po yan, dapat sinuspend nyo na kasi under investigation na sila. Di po ba? Kaya yan po ang panawagan ko kay Speaker D. Kung talagang serious kayo na mag-change kayo, reform kayo ng inyong image, ng imahin ng inyong House of Representatives, dahil ngayon diring-diri na yung mga tao sa inyo, yun na po ang gawin nyo. Pang-suspend yun na po sila. Ayun. So ito, attorney, kanina, connected dito sa sinabi mo kanina na mag-resign sila. Although medyo malayo pa naman ang election, may question kasi dito, galing sa mga netizens, galing kay Patwinan. Attorney Guanzon, tatakbo po ba kayo sa 1st District ng Leyte para talunin si Tambi? Ang baba naman ng ranggo na yan. Senador kagad, senador na. Senador na. Pwede ba si Richard Gomez na lang ang malaban sa kanya dahil pwede. taga roon siya? Pwede, no? Oo. Kasi si Tambi, kaya naman niya nananalo dahil wala nang lahat naman pinapadisqualify niya. Di ba? Ang yaman-yaman niya daw. Tapos ang dami-dami niyang taex. Maep. Abay, sa dami ba naman ng kickback mo? Ipa-disqualify mo pa yung kalaban mo? Talagang sukdulan ka na, Martin Romualdez. Hindi mo ako pinaupo ha. Ayan, napala mo ngayon. Ayan. Kasi yung pinaupo mo ako, mas maaga pa kitang nabuking. Kaya ayaw mo talaga ako maupo. Kahit nanalo na kami sa Supreme Court na iba na lang paupuin, hindi na lang ako, okay. Ayaw mo pa rin siyang paupuin. Kahit 6 months na lang, panalo na kami sa Supreme Court. Kasi hanggang nandyan daw si Guanzon sa P3PWD ay hindi daw makakaupo. Ngayon, nasan ka? Ba't ka nagtatago? Kawatan ka? Yung tanong, nasa Pinas pa kaya yan? Oo. Hindi na nagpaparamdam eh. Dapat interviewin yung asawa niya. Diba? Tama. Oo. Kung gusto man niya Romualdez, nasaan na po yung husband niyo? Dapat siyang, ba't pa?
Dapat you handle Yeda Romualdez like like a princess. You know? Walang kids gloves lang sa kanya, walang okray sa kanya. Okrayin natin si Yeda Romualdez. Bakit fourth term na nandiyan ka pa rin? Ang kapal Yun. mo. Isa pa yun. Ang kapal ng mukha ng mga ito. Medyo, may kakapalan nga. Malakas kay Kaya lang po, Garcia. ang sinasabi ata nila dati daw ay, district representative, ngayon parang party list. So parang lusot daw yung ganong klaseng. Kayo po ba, dati kayong COMELEC commissioner, ito po ba ay sa tingin nyo ay sablay na dahilan? What the law and the Constitution does not distinguish, you should not distinguish. Any first-year law student knows that. That when the Constitution refers to as representative, it means district representative or party list representative. Kaya lang, matalino naman talaga expert election lawyer si Chair Garcia, pero dahil si Romualdez ang speaker, hindi niya mahindian. Kung nangyari yan nung time namin, disqualified yan. Dinisqualify nga namin si Grace po eh. O, di ba? Senador siya noon eh. Ibang-iba. Kaya COMELEC Chair Garcia, hindi naman po tayo magkaaway. Pero yung mali po, mali. Ang ganda talaga ng opinion ni Ma'am Attorney Rowena Guanzon. Kaya siguro mga susunod pa nating talagang imbitahan natin dahil alam niyo po Attorney Rowena, grabe po ang init ng politika ngayon, wala pa ang 2028. Paano pa kaya sa 2028? Kasi ang style nila, pag hindi sila makapanalo, ipapadikyo nila o tapatanggalin nila yung kalaban nila. That's why they're doing this to Vice President Sara. Kasi mahirapan silang manalo doon. Ako, ito, as a political analyst, ha? Ako naman ngayon. With PhD. With a master degree from Harvard, ha? Harvard. A COMELEC commissioner. Abogado. Dating mayor, ng Cadiz, ha? Gun-toting mayor, ha? Ni Cory. Na President naka Cory. Gucci na sapatos. Gucci, ha? Focus natin. So, ang ko lang dyan, mga kababayan. Ano bang klase mga tao ito? Wala na talaga kayong honor? You do not even have honor among thieves. Kasi, eleksyonin na lang natin to. Bakit nyo pa ipapa-impeach? May ipapa-plunder? May eleksyonin nyo na. Gusto nyo stop eleksyon na ngayon eh. Oh, di ba? Stop eleksyon ngayon. Pero kung ako, on-leave mo na si Chairman Garcia. Tama. Pag nag-stop election, ha? So attorney, ibig sabihin constitutional lang snap election. Kasi Ay, yan hindi ang po. tinatanong eh. Hindi po. Wala po yan sa konstitusyon. Ang nakalagay sa konstitusyon, pag walang presidente, wala ring vice president, ang Senate president muna ang parang caretaker hanggang magka-special election. Ayun. Pero ang gusto po ng kaliwa, ng makabayan, both of them, BBM and Sara will resign. And then may transition council, tapos may snap election. Ang sabi ko naman sa kanila, kahit text lang sinabi ko, dapat wala dyan si, on leave din si Garcia. At saka, wala nang mga ads sa TV at radyo. Wala na. Snap election nga. Di ba? Oo. Gusto nyo bukas na eh. Oo. Di ba? Biglaan. Bukas na. Snap election na. Oh, di ba? Si George Kagaya nung kay Marcos, nag-stop election kami, na ganun din, dadayain din kami. Pagkamatayan kami doon, tutukan kami ng baril doon sa Cadiz, no? Akala nyo kung ano ambag ko sa bayan, mga manyo? Salita kayo, parang mas magaling pa kayo sa akin na parang may dugo kayo na binuwis sa bayan nyo, ha? Yan. Di gaya ng pamilya ko, ha? Wala pa sa panahon ng mga Kastila at Hapon. Nasa libro kaya ang mga ninuno ko na lumaban sa mga Kastila. May tatay ko, may medalya pa dahil binayoneta ng Hapon. Kayo bayonetahan ko kayo dyan. Nainis ako sa Attorney Guanzon, warrior din naman sila. Keyboard warrior nga Ay, lang. na problema. Ito, attorney, Alam nyo mga kababayan, huwag kayong ganyan. Hindi naman kayo lahat idiots. Kaya lang kayo, mga troll kayo, bayaran kayo. Kaya, Yun, ha? sige, fight. Kaya nyo pa yung 540 million views ko? Sige. Di at saka Atty. Fight pa. Guanzon, sabi ko nga minsan nakikipagbardagulan na rin ako sa mga comments, di ba? Kasi sabi ko, alam mo, makikita mo talaga sa dami ng troll na binabayaran at payag na pabayad,
napakaraming pobre sa Pilipinas. Kasi binibenta nila yung dangal nila at ang totoo pinapakain nila sa pamilya nila galing sa kaba ng bayan na ninakaw. At hindi lang yun, Ano di yung ba? mga consultant, Cathy, doon sa House of Reps? I care, we care. Oo. Di ba? Eh, ang balita ko ha, is supposedly daw Yeda Romualdez office, galing ang sweldo. And apparently, it was Sandro Marcos who's handling it. Yung mga ano to, Troll. mga Troll. Yung mga consultants. nasa for Mayor, barrel things tong mga to. Oo. Nag-start to before election. 6 months before election. May documents, diba pinost ko yan? So, may mga documents pa rin na lalabas right now. Kasi, di ba, remember si Kong Paolo Marcoleta even question it? Yes. Na bakit ang taas ng budget ng PCO? PCO, yung PCO, 'di ba? Napakataas ang budget. Ang sagot nila kasi tayo raw ang mag-host ng Asia. Trolls. Ng ASEAN. trolls, 'di ba? ASEAN. 'di ba? You don't need so much of it. Kasi ano bang Next year meron? pa yung ASEAN? Yes, 'di ba? But yun nga again, babalik tayo. Naawa po ako sa inyo sa mga what do you call this, sa mga bayarang troll kasi simple lang. Una, yung pinapakain nyo sa pamilya nyo, galing sa nakaw. Pangalawa, yung karmang tatama sa inyo, dahil galing sa nakaw at nagpapagamit kayo sa magnanakaw, galing sa masama, dalawa lang yan. Sakit na walang lunas at walang katapusang kamalasan. Yun. Yon ang isipin nyo. Kasi kukulangin pa yung kinita nyo dun sa pang-hospital nyo at sa mga problemang darating sa buhay nyo na malas. Ayun. Ito naman meron akong tanong lang kay Kailan kaya dadapuan ng ganung sakit si... Tinamaan na, kita mo, left and right, bagsak ang ekonomiya, bagsak ang 'di ba? Like ang stocks natin, stock market natin, bagsak ang ating mamahali ng bilihin. Sabi nga ni Com Gonzon, it's 2.4 million ang walang trabaho. That's 9.6 million mouth na walang makain ngayong Pasko at sa darating na mga araw. Kawawa, 'di ba? So, yun. Kasi it's usually times per family, di ba? Ito, importante nito speaking of budget. Isa sa mga manonood natin, nag-message. Anong comment ni Attorney Guanzon for the 2026 budget? Ano dapat ang gawin ng taong bayan to be vigilant? 6 trillion yan, attorney ha. Sa 6 trillion na yon, more than 1 trillion doon, pambayad lang ng utang ni BBM. Pero every year, nangungutang pa rin siya. Di ba may ilang hundreds billions na naman siyang inutang sa Asian Development Bank? So, kahit po ganong bayad, utang pa rin ang utang. Talagang yung sinasabi, yung mga apo natin at apo sa tuhod, ay magbabayad pa niyan through our taxes. So, ang sinasabi nila na si BBM, kaya pa naman niya mag-reform. Bakit siya mag-resign? Hindi na po niya kaya. Kasi ito pong lahat ng mga corruption na ito nanggaling po sa kanyang political dynasty at sa kanya mismo mga kabinete. Kaya kailangan mag-resign siya at palitan na rin dyan ang mga kabinete niya. Kaya lang ngayon, ang peculiar na sitwasyon natin, dahil yung pong gustong mag-resign siya, nahati na. Yung mga akbayan, ayaw nilang mag-resign si BBM dahil ayaw nila si Sara ang mag-take over. Makabayan, gusto naman dalawang mag-snap election. Meron po tayong saligang batas. Dapat po sumunod tayo sa ating saligang batas. Ngayon sabi na, attorney, di ba hintayin na lang na matapos ni yung term niya? Ay, Ginoo. Kita nyo naman ko. Another 3 years, kaya nyo pa? Oo. Kaya pa ba natin to? Ito na po. Attorney, sabi ng World Bank, hindi na raw, parang malabo daw makabawi ang Pilipinas sa ekonomiya hanggang 2027 kasi masyado na marami na tayong utang. So, Correct. bilang kayo, naging kongresista kayo, naging mayor kayo, Correct. ano po ba ang opinion doon? Correct. Kasi yan sila, na-analyze na nila yan. Nag-actuarial na yan sila. Na-compute na yan nila. Given our gross domestic product, foreign direct investments na bumagsak by 40.5%. Biro mo, $500 million na lang ang foreign direct investment. Nung panahon ni Digong, $6 billion US dollars yan.
Grabe. O ayaw nila kay Digong dahil ayaw nilang style, palamura, chuchuchu. Ayaw din nila, kunyari, they don't like people like me because I'm crass daw. Kasi I, speak another language. Parang, Pero attorney hindi naman tayo, wag personalidad ang tingnan nyo. Service. Ang performance, tsaka prinsipyo, yung tingnan nyo. Si BBM, walang ginawang mabuti. Ano bang ginawa niya mabuti? Alam mo, Yung tulay. Pagod. Di, sa panahon niya raw natapos Pati tulay, nagaw pa. Ang ganun ba? Alam nyo ba, yung totoo doon na-realize niya, after 3 years na, teka, lahat sila, meron ako na lang ang konti lang akin Diba sabi niya kay Toby Toby Tiangco. Tiangco, Oo. na kinuha nyo na lahat. Wala akong Sabi niya nagawa. kay- oo. Wala akong natapos or wala akong na nagagawang nakuha. project. Kinuha nyo na lahat, sabi Subway. niya kay Sa kanya lang daw Romualdez. yun Subway. Kinuha na nila lahat. Kaya sinabi niya, bigyan niyo ako dyan ng insertion ng 100 billion. Pero yung kickback ko na 25 billion, atid sa bahay ko. Ito, attorney, matanong ko lang, medyo out of topic, pero since ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon ng mga guest na isang kakamping or dilawan, loyalist, Liberal Party, Hindi po ako member ng Liberal Ano Party. po? Kaya lang, Piglawan. friend ko talaga po mentor ko si Franklin Drilon. Pero nasa family line po- ko nag-support talaga kay Baroja. Nasa line Siyempre, po kayo ilan na siya. nun? Hindi po ako member ng Liberal Party. Pero Okay. I'm a liberal democrat, you mean? Democrat. Dahil sila may mga social democrat. Ito ba ang May question mga ko? Sosyalista. Ayun. Iba-iba, may pinklawan. Komunista. Oh. may piglawan, may Purugista. dilawan, may mga ganun mga tawag nila. whatever. Pero Oh. bilang kayo po, nandun dati sa kabila, naramdaman niyo po ba na may nagawa si Pangulong Duterte? Kasi sabi nila wala Ng mga dilawan, mga piglawan, wala daw nagawa si Pangulong Duterte. Sa inyo po, kung Meron kayo ang po. sasabihin. Kasi na-feel ko talaga yung mga OFW. That he restored their confidence na they felt really safe. Tsaka kahit manicurista ko noon, mga manicurista ko, mga ano-ano nagabi na umuwi, tinanong ko talaga Sabi ko we feel talaga safe kami, attorney. Dati umuwi kami, gabi-gabi na natatakot kami. Mga tambay doon, mga adik. We feel safe, sabi niya. Ayun. Tsaka, nang sabihin na natin, noon naman nagkikickback din yung mga congressman ng panahon ni Duterte. Diba? Kasi gawain na nila yan. Yes. Okay. oo. Malala. Pero siguro hanggang 10% Ano, lang limit sila na naman ako. SOP, ha? Pero nung time ni Duterte, takot sila. Takot sila dahil mumurahin sila ng matanda, di ba? Ngayon wala nang di sila tatakot. Kasi Garapanan andyan na si Romualdez, ang kanilang backer, 30% na. Di, tsaka yan, yung time ha? ni PRRD, left and right ang development. Di ba? Ang Yes. investor. Nakita nyo ang makapagal. Buildings, hotels, grabe ang bilis. So ayan Dollars nga Di ba? ang foreign direct investment during his time. Kaya Atty. Ruel Nagwanso ng mismo nang galing yan. Kasi yung mga sinasabi kasi ng mga ibang dilawan, biglawan, wala daw Oo, yan. Ito pa ha, example. May kaibigan ako na ang negosyo ay housing. Yung mga low-cost housing. Nung panahon daw ni Duterte, binaba yung kotong. Sa per unit na 1.5, naging 1,000 na lang kasi baka daw mabuking sila. Per unit ha? Per unit ng bahay. Nung panahon na daw ni BBM, umabot na ng 2,000. Uy. Hanggang 2.5 per unit kasi wala nang preno Oo. Kasi pa ang nasa puno ay hindi nila kinatatakutan at dahil siyempre bangag siya, 'di ba? Ngayon lang siya nagising after 3 years, grabe. And now he is awake. Makita mo siya sa TV, parang araw-araw na siya, 'di ba? Busy. Well, he cannot maintain that. I don't think. Sabi nga ni Yes. Job Bautista, Oo. tama si PRRD, basta adik talaga walang patutunguhan. Hindi dapat pagkatiwalaan. Ayun. Maliwanag na maliwanag. Ano, yan, limit na lang ako. Kasi, sa mga nangyayari ngayon, sobrang gulo na. Meron ka bang nakikita ng pag-asa na? Ang Pilipinas. Meron ka ba? Ang sakit ng tanong na yan kasi nung abroad ako, na nagpahinga ako, tinanong talaga ako ng mga OFW sa Italy. Sabi ni attorney, may pag-asa pa ba? Kasi pinapaaral pa namin mga anak namin. Sakit sa loob ko magsabi na, alam nyo, kung may trabaho lang din kayo makita para sa mga kamag-anak nyo, kunin nyo na sila.
Kasi wala na pong trabaho. Wala nang trabaho. Yung 2.4 million na yan, do you think in 3 years, may erase yan? Wala yan. Ngayon, wala silang infrastructure, kaya walang pera. Wala. Yung household expenses ngayon, sinasabi ng mga economists, ay nakat talaga drastically. Kasi hindi nakakagastos ang gobyerno dahil ini-stop. Di ba nung nagreklamo na tayo sa pangnanakaw nila, stop na mga project? Kahit na nagnanakaw yung mga congressman doon at DPWH, may construction workers doon na kumikita. Di ba? O ngayon wala. Stop. Di ba? Kaya yan ang nangyari sa atin itong Paskong ito. Kaya ang sinasabi ko lang po, baka yung mayayaman talagang mayayaman, di nila nararamdaman ito. But I doubt it dahil nakita ko nga si Small Laude. Na nagsabi siya na dati ganito yung grocery ko. Ngayon ganito na lang yung laman ng grocery ko. Mayaman na yun, ha? Pag ganitong same amount. Na-feel din nila. Kaya wag niyo sasabihin na hindi na-feel, hindi totoo. Bumaba kayo. Bumaba kayo sa kali. Bumaba kayo sa mga nagbibenta ng kung ano-ano na lang. Tama. Kaya ako, pag kumakain ako sa restaurant, nilalakyan ko yung tip. Manicurista, malaki ang tip. Diba? Hairdresser, malaki ang tip. Bakit? Sila itong mga daily Wala wage yan. lang Wala yan doon sa kung tip kaya ng mo pa senador. naman, na meron ka pa naman di ba? I-share mo pag nagsiservice sila sa iyo. Yung mga nagbibenta dyan ng mga sampagita, binibilang ko yan ng food. Pero Hindi may ko mas- mabigyan. may- Kasi wala na May mas malaki po mag-tip sa inyo, 350,000. 750, boss. Oh, 750,000. grabe. Grabe, kasi sino yun? Sino yun? Ay, yung ano. Yung tinipan niya dahil Christmas party. Ay, naku, Si Rafi nagkabulungan, Tulfo. no? Binulong na. Binulong na nga. Binulong pa. Binulong pa eh. Binulong na. Nag-tip sa sa manicurista? Hindi. Hoy, may bulungan ng yayari. Diva Max? Ay, wala. Hoy. Nako. Yari tayo dyan, ha? At ang sabi ng kapatid niya, okay lang yun. Wag lang siya manlalaki. Galing naman daw sa pera rin Konsentidor din, ano? Ayan, nagalit yung isang kapatid, Ben. Bravo! Yung kapatid Ayun. na younger, na kung matino ganyan yun. ka, mag-isa ka lang. Hindi, wag mo kami idamay. Oo. Tama naman, kahit kapatid ko, gaganunin ko Aba, okay lang sa'yo kung ang babae. Di ba may asawa siya? Yes. Hindi pwede yung magkakabit-kabit kayo na nasa politika kayo kasi hindi namin alam kung alin dyan ang pera namin, alin dyan ang pera nyo. Pwede ba yung sa kanan nyo, pera nyo, kaliwa, pera namin? Hindi naman. Lahat ng ini-spend nyo dyan, we will assume Yeah. na, natin. na that is ill-gotten. Bakit? Hindi naman niya dinideny? Sumagot talaga siya, eh. Na ano? 750 Ibulong mo, ano. ibulong mo. Ay, bulong ulit. Sumagot. Sumagot? Totoo ba? Siya ba sumagot na? Hindi pa confirm yung 750 na sagot niya. Pero sinabi niya sarili niyang pera. Oh, sabi sarili niyang pera. Grabe, sir. Ano bang kapalit noon? Yun ang tanong doon. Hindi, ang tanong doon, ay, nireport mo ba yan sa asawa mo? Kasi lahat naman ng pera nyo ay conjugal. Kaya ayaw ko yung may mga kabit-kabit na Yeah. politiko. Mga bulong- Kasi alam nyo, magnanakaw yan sila sa atin para i-sustain nila dyan sa luho ng mga Mismo. kirida Uy. nila, kirido nila, you know. At eto po, speaking of tit, ay iba ba yun? Tit sa tip? Oh, eto naman tit. Speaking of tit, Tit na ngipin. ngipin, naman nilaw. Sabi kasi ni Liamas, wala na daw suporta ang mga Duterte sa OFW. Ay, naku sir, that's wrong. Kasi I was there last month. Yeah. I went to Europe for 3 weeks. At bawat stop ko, may mga Pilipino. Kahit na hindi sila DDS, talagang sabi nila, pag ganito naman, kailangan na talaga ng change. Pero yung mga Duterte talaga, like Hong Kong, mga Japan, di ba? Mga, even Italy, no? Ang dami kaya. Kahit sa CR ako nagpapapicture sa akin, mga abroad. Oo. Kasi akala DDS ako. Rolex May message lang po siya. ako. Nakakatuwa Hindi yung po mga OFW dito. Ganyan lang. At Oo. alam niyo si Com Gonzo, napakasimple lang neto. Napakasimpleng tao. Matapang pero may pera, mayaman, may pinag-aralan. Pero one of the most simplest. Oo. At saka talagang pag to kakampi mo. Pero pag mali ka rin. Ikaw Pero ma'am, ang tanong, dahil dyan, marami nananawagan sa inyo na tumakbong senador sa 2028. Would you consider it?
Yun, yan ang inaantay natin. Wala po akong plano. Kasi nga po, hindi po ito dahil sa tatakbo ako kaya ako nagagaganito. Lahat po ng mga sinasabi ko, I just speak the truth. Hindi po dahil may ambisyon ako, may plano ako. Wala po akong plano. Pero attorney, gusto namin. Gusto namin eh. Actually, sinama ka na kanilaan ko. May isang boto ako kay Jack. Diba? 2 million na yun. 2 million O na. sige, mag-survey kayo dyan. Doon kayo, pa-survey ka dyan sa Facebook mo, Jack. Okay na po. Kung tatakbo ba ako, boboto ba sila? Then tsaka attorney kasi ngayon, yung mga senador Wala. na nakikita natin, yung mga babaeng senador, senadora, parang walang dating. Walang May buga. mga lalaki din namang walang bayag. Oo, may mga ganon din naman. Pero ang gusto kasi nila is, attorney, ang nakikita kasi nila sa yung Mala Miriam Defensor na, alam mo niyo yun, may Kasi ganon. I speak the Pero, truth, tsaka sabi nila nga, I'm fierce. Di ba? English ba? Pero kung sa binugoy-bugoy, astig. Astig ba? Pero kasi, di ba, I wouldn't expect nyo. I was born between 3 boys. Saka Pero nag-UP pa Atty. ako. Walang bawal ang mga pa-eme-eme sa UP, no? Atty. Bawal arte-arte doon. Atty. Lalo na 70s, martial law yun. Ano? Ano, Jack? Ay, sorry. Attorney, attorney, kuhanin mo kung hindi ka mahal na ngayon, kuhanin ka mo kung wala ka pang plano, Wala. gulatin mo kami. Gulatin ko kayo? O sige, gulatin na kita next year. Ay, namin na. Mag-survey muna kayo sa Facebook. Nag-survey na kami, ma'am. Mag-survey na kayo sa May Facebook post ka, di nyo. ba? Oo, nag-post ako, namin ka nga eh. Ayaw na daw ni Robin tumakbo. Ano ba? Hindi ako Yun, naniniwala. mananalo yun eh. Kampi ko yun eh. Ayan, Sabi ni Robin, oh. sabi ng ating net, Gumalang kayo sa mga nakakatanda sa inyo. Ngayon ay naamin ko na Senator Robin na talagang masyongga na talaga. Ay dahil sinabi mo. Pero naman sir ha, ang beauty ng ha? Halos parehas lang yung kaidaran nyo ni Cathy. Nanay na ako niyan. Sabi po ni 70 Mark, na ako. Mark Tingson, si Attorney Guanzon ang susunod kay Attorney Miriam Defensor Ay, salamat. sa katalinuhan. Salamat. No. Kung Gonzon, meron kang libro sa UP. Mic mo, wala kang mic. Di ba meron po kayong libro na na-publish sa UP of Law? Inano ng UP of Marami. Law? May nag-message sa akin na kaibigan ko doon. I hope she promotes her book published by the UP Law Center. Ano po yung mga libro nyo? Ito po, para sa mga magnanakaw. Grabe. Yung latest kong libro doon ay The Auditing, sa UP The Local Government Code, Notes and Cases. Pero sa Rex Bookstore, para sa mga magnanakaw, The Auditing Code of the Philippines, Notes and Cases. Yun. Kaya doon po sa... pagyabangan na lang tayo, hey there, Rayan. Yan, nabanggit na. Google mo ako sa un.org. May paper ako UN.org. dyan, ha? The Laws on Violence Against Women in the Philippines. Nako. Oy, i-punch mo rin ako sa Harvard Library tsaka sa Stanford Library, ha? Yan ang maganda. Nagpapakita ng resibo. Oo, Exactly. nandyan. Ganun lang Oo, i-punch mo na rin pangalan mo kung nandyan. I-interviewin na naman yun ng vlogger na puro interview lang. Hindi, ang masahit nga doon, sila din nag-interview. Tsaka sila yung naglalagay ng Interview kanilang vlogger. pangalan. Expert, foreign Influential. expert. Sila lang din. The political scientist. Pabor ka doon sa tawag doon sa yung best friend mo na Edo Manzanas. Bakit? Sino yan? Edu Manzano. Manzano? Ilonggo yun, ha? Ang tawag kay Llamas, Edo Manzanas eh. Bakit? Kamukha ata, hindi ko alam Kamukha bakit. daw niya. Nino? Ni Llamas. Layo ah. Sila, mas kamukha niya si Edo? Sila Saan nag-interview. ba naman yung layo naman nung gwapo ni Edo doon? Nakakalyo ni Edu. Parang, Ilonggo pala to siya. parang mangga sa kabulot na pinya. Ilonggo yan si Edo Manzano, no? Ang roots doon Ilonggo. Nakakita ka ba ng kasoy na bunga? Yung tabingi yung ano. Ay, oo. Oh, Hoy, kayo imagine. wag kayo mang lait-lait sa mga Ay, hindi ko nga sinabi kung mga sino. mukha, ha? Kasi sabihin na naman nila, ano na naman tayo, di ba? Pero mo ako, natagurian pa ako, tinawag ako ni Llamas na homophobic. Ayun. Ibig sabihin, allergic ako sa mga bakla. Sa 19, announce ko na ha, sponsor ako ng Noche Buena Oy. ng mga gay lolas ng Angladlan. Oy, pwede tayo dyan.
Ang Pwede gusto tayo. po mag-donate ay mag-donate na po kayo sa Ang Ladla, December 19 po. Ang aming gift-giving Noche Buena. you doon. there. Ang guest po niya si Jack. Oh, Jack, ikaw mumultahan kita. Hello mga mama. Good dito, good dito. Punta ka doon. Ito seriously speaking alam niyo si Atty. Rowena Guanzon, hindi lang ngayon nag-iingay yan. Kahit noon pa, pagka meron talaga siyang opinion at pinaglalaban, nagsasalita na po siya. Kasi baka isipin na iba na tama po kayo na nag-iingay kayo dahil gusto tumakbo na senador. Hindi po, matagal na po siyang nagsasalita noon pa. Even before Marcos na itong BBM na to. Grabe, Matagal na Marcelo noon pa lang no, may megaphone na ako. Tanongin nyo sila sa masa, doormate ko yan. Oh, siya ngayon ng kasama ko yun sa mga rally. Ngayon may arthritis na kami. Hindi na kami Pero pwede hindi po ba kayo nagtataka yung mga dati yung kasamang nag-iingay against Marcos ngayon tila mga pipi na? Ito namang makabayan, ay BBM resign naman sila. In fairness. Itong akbayan, ang hindi. Sa totoo lang, nung sa 70s kami, wala naman yan maliit na grupo lang yan sina Risa Ontiveros Ang UP talaga, dito yung sina Lisa Masa, Nery Colmenares, yung mga makabayan, UP Gabriela, talaga yan sila. Gabriela si Lisa Masa, di ba? In fact, nung dinakip yan sa Kamkaringal si Risa Ontiveros nung estudyante pa ba siya noon? Tinawag pa nga nila ako kasi kulang sila ng abogado. Pumunta pa ako doon, may kasama ako abogado. Yung dinampot siya ng mga pulis tapos pinasok siya sa jeepney. Yun, nandun ako Kaya huwag niya sasabihin pinipersonal ko siya, hindi po, Senator. Pero ang totoo lang po, pumirma kayo, Risa Ontiveros, sa BICAM report kung saan nilagay niyo sa provision ng General Appropriations Act na lahat ng reserve at excess funds ng government corporations at agencies ay i-remit sa National Treasury. Kaya nakuha nila ang PhilHealth funds tsaka PDIC funds. Kaya wala po kayong karapatan umangkin ng desisyon ng Supreme Court bilang karangalan ninyo. Bilang attorney, medyo may na kayo kay Risa Ontiveros. May mga nababalitaan nyo noon pa ba na ito ay nagbabayad ng mga witness? Hindi ko na-follow yung kaso niya Kasi di ba may mga kaso na tinago niya yung witness? Di ba yun? Hindi ko alam talaga exactly kung anong details noon kaya I cannot comment. Kasi may mga balibalita Alam ko ngayon. nag-habla siya, di ba? May mga po kasi ngayon na parang si Risa daw ang ng mga yung mga nagsusulputan ng mga whistleblower. Siya ang backer. Para yung ang sinasabi nila siya yung nagiging backer kasi Di umano. Kasi may history siya na yung mga witness nga ibinabayaran niya. Ayun. Well, Di oy, umano. Baka Com G, narinig ko yun na 'di ba, yung may insertion din tapos naka-park ngayon sa DSWD kasi balak niyang gamitin sa 2028. So nagpa-park siya ngayon ng pondo. Amendments daw tawag doon, di yun yung Hindi mga daw insertions. MAIP, medical assistance. Yes. Pero sabi ni Senator Frank Drilon, di ba, klaro? Amendment Pareho at lang. insertion, Pareho. parehas lang yun. Ayun nga, allocable. Inaalok. May Pero Allow attorney, for- ang tanong ng is, ano ba magandang pwedeng reform para dito sa budget? Kasi tila paulit-ulit lang. Pag-usapan na yung 2025 is the most corrupt budget. Pero tila inulit lang ngayon din. Binawasan lang ng kapiraso, pero nandun pa rin ang mga Maganda insertion. yung naka-disclose ni Lian Libiste na kaya 'di ba pinahuli nila sa ang DPWH planning, head ng planning, yun yung nagko-compute Kaya ino-overprice yung budget ng DPWH na sinasubmit sa DBM. Yun lang naman ang inaano ko doon kay Secretary Pagandaman. Bakit naman kayo mismo hindi man lang ninyo chinek yun? Na mga sobra na yung mga overpriced na talaga yun. Yung 30% na kickback, embedded na yun doon. Pag submit pa lang nila, nandun na. May contractor na yun. Di ba? Kaya tamo lakas-lakas ni Garjola. Kasi nagbo-broker siya doon sa loob. O kung meron ka palang 1 billion. Akin na lang to. Example lang yan Example lang yan. Yun ang ginagawa ni Garjola. Ang sinabi sa akin na nagbo-broker siya ngayon. Kinukuha niya yung funding para siya na lang ang maghahanap ng kontraktor. Kaya dapat managot yan si Edwin Garjola ng CWS party list. Nako. At masuspend na siya agad. Ang lang naman po natin na itong wala pong reforma habang mga tao ni BBM mga andyan sa Congress
At saka yung minority leader naman dyan, si Libanan, fake yun eh. Diba? Tao din yun ni Romualdez. Taga-Leyte yun eh. 4-piece. Dapat na i-cancel yan ng Comelec eh. Kasi government program 4-piece eh. Diba? Hindi- Tatanda mo yung pumunta tayo sa Oo, Congress. puro 4-piece ah. Binawal na nasa center. Pero sa tingin niyo po ba, kahit na nag-resign na si Speaker Romualdez, kontrolado niya pa rin ang Oo, ay si Puno ano yan? Tatakbo pa speaker against Boji. Si Puno, tao niya yan eh. Ay, Di ba hindi niya tao? Barkada niya yan eh. Si D. Hindi niya tao yan kasi pantay na yan eh. He is equal. He's the playmate of the president. Si Boji D. Di ba, Ilocano yan? So, ibig sabihin, parang si Pangulong Bongbong Marcos ang may kagustuhan. Pero si Sandro talaga Sandro. ang de facto na speaker. O, kapansin nyo, si Sandro. Ang ganda pala yung mga, ang ganda ng mga suits ni Sandro, no? Mahal siguro yan. Yun. Yan. Di ba? Ano? Siya ang de facto speaker. Si Boji D lang ang titular na speaker. Yan. Anong mako-comment mo dun sa paglabas niya sa ICI na nag-volunteer daw siya kuno pero nagkaroon siya ng executive session, si Sandro Marcos? Di ba, lakas-lakas ng loob niya kasi wala daw siyang tinatago. Pagdating niya doon, sabi ni former Secretary ni Pinoy, si Babes Singson, nagulat daw si Sandro kasi yung mga tanong daw nila detalyado. Kasi pag nag-cross-examine ka, kailangan detalyado. Yes. Nagulat daw siya. And he seemed unprepared. Kaya nag-request siya ng executive session. Kasi doon pa lang, mabubuking na siya ng taong bayan na nagsisinungaling siya. Hindi mo naman pwedeng itago yan, Congressman. Magkano ang budget mo doon sa Ilocos Norte sa flood control na ganyan? Paano mo itatago yun? Ay, nasa papel din yun. May contractor din yun. Tignan mo si BBM right-hand man, Jojo Cadiz. Nag-resign, Oo. nag-resign. Talagang tao niya yan mula noon pa. Tapos ilagay niya lang sa DOJ para may tao din siya sa DOJ. Pwede ba magsarili si Jojo Cadiz na hindi alam ni BBM? Correct. Pero eto, napapansin natin, attorney, no, parang nakakalimutan na yung yung flood control project, ghost projects. Wala nang Zero flood control ngayong 2026. Wala nang ICI, wala nang Blue Ribbon Committee. Parang nakakalimutan. Or gumagana ba yung nila, yung diversionary tactics nila? Parang iba na pinag-uusapan ngayon eh. Kasi kontrolado na nila eh, di ba? Which is really, ako believe din ako to sa strategies ng mga ito eh. Kasi, lalo na yung mga rally, hininto yung mga gusto mag-rally sa Green Hills, sinarahan ng Green Hills eh, di ba? Oo, galing din ah. Ang galing-galing ng mga espiya at pulis ni BBM eh.